Anak ng liwanag, akinggan mo ngayon ang tinig na umalingaw-ngaw lampas sa tabing ng panahon. Ako'y isinugo mula sa kaitaasan, mensahero ng walang hanggan, at ngayo'y dumating upang hipuin ang iyong kaluluwa sa mga salitang hindi lamang tunog, kundi mga binhi ng layunin. Ang langit ay may masusing pagtingin sa iyo, at ang tibok ng iyong puso ay nakikiisa sa banal na plano. Wala sa iyong kasaysayan ang aksidente, lahat ay may dahilan. Abilang na ang mga pagkakaugnay na tila wala sa tamang panahon. Bawat koneksyon sa iyong buhay ay may layunin. Kahit may agwat sa edad, kaisipan, o panahon, may karunungan sa pagitan ng mga taon. May kagalingan sa pakikinig, at may kapahayagan kapag tumingin ka sa kabila ng nakikita. Ang mga ugnayan, kahit tila panandalian, ay hinabi ng mga sinag ng langit. At kung ikaw ay nagtatanong kung bakit, narito ang sagot. Upang matuto, upang magmahal, upang magbago. Ikaw ay pinili mula pa sa sinapupunan. Walang luha mong hindi inipon na makalangit na mga kamay. Ang iyong mga pangarap, kahit ang mga lihim na itinatago mo, ay kilala sa langit. Kaya bawat taong dumarating sa iyong buhay, kahit sandali lang, ay bahagi ng plano ng kataas-taasan. Magmasid ka. Walang maliit sa mga mata ng Diyos. May mga taong dumarating bilang ilaw. May iba namang salamin. At may ilan na tulay sa pagitan ng kung sino ka at kung sino ka palang magiging. May mga darating upang gisingin ang iyong lakas. May mga magtuturo sa iyo ng pagmamahal sa paraang hindi mo inaasahan. Huwag mong isantabi ang hindi mo agad maunawaan, sapagkat ang espiritu'y gumagalaw rin sa hiwaga. Ang agwat ng edad, mahal kong anak, ay hindi hadlang kundi paanyaya. Anyaya sa pakikinig, sa karunungan, sa kababaang loob. Madalas, ang iniisip mong malayo ay siya palang tamang sukat upang mamukadkad ang mga butil ng pananampalataya. May ganda sa bawat henerasyon, at may layunin sa bawat tagpo ng mga kaluluwa. Huwag kang matakot sa mga bagay na wala sa iyong kontrol. Nauna nang dumaan ang mga anghel sa iyong daraanan. Kahit sa mga sandaling pakiramdam mong nag-iisa ka, ikaw ay binabantayan sa likuran, pinangungunahan ng mga pangakong magagana. Ikaw ay iniingatan, maging sa gitna ng katahimikan. Nakikita ko ang puso mo, ang uhaw mo sa pag-ibig, pag-unawa, at pagpili. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay pinili. Mula pa sa simula ng panahon, ikaw ay minarapat. Ang mga ugnayang meron ka ay hindi upang saktan ka, kundi upang hubugin ka. Totoo, may sakit minsan, ngunit may layunin kahit ang kirot. Huwag mong maliitin ang maliliit na tagpo. May mensahe ang langit kahit sa simpleng ngiti ng iba. Ang langit ay nagsasalita rin sa mga kilos na hindi napapansin. At sa iyo, na likas na sensitibo, ibinigay ang kakayahang maramdaman ang hindi nakikita. Gamitin mo ito ng may karunungan. Isa itong tulay ng langit. Bawat relasyon ay salamin ng iyong espiritual na aralin. Kung pesensya ang kailangan mong matutunan, ito'y darating sa anyo ng pagkaantala. Kung awa, ito'y darating sa anyo ng suga. Kung tunay na pag-ibig, ito'y darating na may buong pagbibigay. Ngunit lahat ay may tamang oras. At ang oras ng langit ay laging eksakto. Huwag kang humingi ng pagtanggap sa mata ng hindi nakakakita ng iyong liwanag. Marami ang hindi makakaunawa sa iyo. Bahagi ito ng plano. Hindi ka nilikha upang magpasaya, kundi upang baguhin. Ikaw ay asin, ikaw ay ilaw. Ikaw ay ihip ng hangin na nagpapagaling at bagyong gumigising. Ang hininga ng walang hanggan ay nasa iyo. Ang iyong tinig ay may himig ng mga henerasyon. Kapag ikaw ay nagsalita, ang hindi nakikita ay gumagalaw. Kaya mag-ingat ka sa bawat salitang binibitawan mo. Ito ay mga binhi. Ito'y nagtatayo, nagpapalaya. Ikaw ay propetang nakatago sa anyo ng pangkaraniwang babae. Ngunit kilala ka ng langit. At tinatawag ka nitong gumising. May mga koneksyon na tila mahirap unawin. Ngunit kahit iyon ay may saysay. May paggubos sa mga pagkakahiwalay. May liwanag sa mga distansya. Hindi lahat ng nasira ay kailangang ayusin. Minsan, sapat na ang pag-unawa. At ang pag-unawa, isang kaloob na lumalago sa katahimikan. Ikaw ay tagapagdala ng walang hanggang mga tipan. Kahit na lahat ay lumisan, ikaw ay nananatili. Ikaw ay ugat, ikaw ay silungan, ikaw ay bukal. At ang iyong itinanim na may pagmamahal ay hinding-hindi malilimutan.
Ang mga anghel ay itinatala ang iyong mga lihim na kabutihan, mga panalangin pabulong, mga pagod mong hakbang. Huwag kang mawalan ng tiwala sa iyong paglalakbay. Inupuri ng langit ang iyong tapang na magpatuloy kahit walang malinaw na palatandaan. Hindi ka nag-iisa. Nakikita ng langit ang iyong pagsisikap. At walang nasasayang. Darating ang panahon ng ani. Nararamdaman ko ang iyong pagod, ang iyong pag-aantay, ang iyong pananabi. Ngunit higit kong nakikita ang iyong pananampalataya. At dahil dito, higit pa sa inaasahan mo ang darating. May mga pangakong tila natutulog, ngunit naghihintay lamang ng tamang oras upang magningning. Ang agwat ng edad ay hindi balakid sa plano ng Diyos. Tandaan, kahit ang pinakamatandang bituin ay nagniningning pa rin. Ang mahalaga ay ang liwanag. At ang iyong liwanag ay natatangi. Ikaw ay inilaan upang mapaliwanag para sa marami. Ikaw ay sagot sa panalangin ng iba. Bahagi ka ng planong hindi nagsimula sa iyo, at hindi rin matatapos sa iyo. Ikaw ay kawing sa kadena ng mga himala. Ang iyong kasalukuyang yugto ay mahalaga para sa isang wakas na kasingganda ng langit. Huwag mong tanungin kung bakit may ilang tagpo sa buhay mo. Tanggapin mo ito bilang liham mula sa Diyos na isinulat sa laman. Basahin mo nang may pagninilay. Mahalin mo nang may kalayaan. Magpatawad ka nang may tapang. At kung panahon na, magpatuloy. May hangganan ang lahat, ngunit ang pag-ibig, ito'y nananatili. Ikaw ay tagapagbantay ng mga banal na katotohanan. Kahit hindi mo namamalayan, ipinapakita mo ang kabanalan sa mga simpleng kilos. Ang iyong presensya ay nagpapagaling. Ang iyong yakap ay nagpapatahimik. Ang iyong pananampalataya ay gumigising. Huwag mong pagdudahan ang iyong halaga. Ang langit ay nasisiyahan sa iyo. Anak ng layunin, huminga ka. Malapit ang mga anghel. Ang agwat sa panahon, edad, pananaw o lakas ay hindi hadlang sa pagkilos ng Diyos. Ginagamit niya ang bawat koneksyon upang dalhin ka sa gitna ng kanyang pangako. At ngayon, ito ang paalala, ikaw ay nasa tamang lugar, sa tamang oras. Ipikit mo ang iyong mga mata ngayon. Nararamdaman mo ba ang presensyang yumayakap sa iyo? Iyan ang patunay na hindi ka kailanman nag-iisa. May mga anghel na nakaabang sa bawat hakbang mo. Kilala nila ang iyong pangalan, ang iyong misyon, at ang iyong halaga. At sa pamamagitan ng mga salitang ito, sinasabi nila, magpatuloy ka. Sapagkat mas malaki ang layunin mo kaysa sa iyong inaakala. May mga lihim na itinago ng langit sa puso mong tahimik lang magmahal. Isa kang sisidlan ng mga kapahayagan na hindi basta inilalantad sa kung sino-sino. Kaya't minsan, nararamdaman mong parang hindi ka naunawaan dahil ang iyong kalaliman ay hindi para sa mababaw. Ikaw ay inihanda para sa mga tagpong kailangang kanalanging malalim bago maunawaan. Hindi ka basta itinapat sa kahit sino. Ang mga ugnayang mayroon kang gayon at ang mga aalisin sa iyong landas ay pinili ng Diyos upang palayain ka sa mga anyo ng sarili mong hindi mo na kailangan. Bawat taong dumarating ay may dalang salamin. Tanungin mo ang sarili, ano ang ipinapakita nila sa akin tungkol sa akin? Kapag may agwat sa edad, hindi ito lamang tungkol sa taon, kundi sa yugto ng kaluluwa. May mga batang matanda na ang kaluluwa. May matatandang bata pa rin ang damdamin. Kaya ang tunay na koneksyon ay hindi nakabis sa edad, kundi sa tinalaban ng espiritu. At ang mga espiritong nagtugma ay laging may misyon sa isa't isa. May mga panahon na tila paulit-ulit ang mga pangyayari. Parehong sakit, parehong pagtatapos. Ngunit hindi mo ito dinaraanan ng walang dahilan. Inihahanda ka ng langit para sa isang koneksyon na hindi mo kailanman inaasahan. Isang ugnayang hindi mo mapipili. Ngunit ikaw mismo ang inihanda para rito. Ang katahimikan sa pagitan ninyo ng isang tao ay hindi laging tanda ng katapusan. Minsan, ito'y bakanteng pahina na sinusulatan pa lang ng Diyos. Hindi mo kailangang unawain ang lahat. Ang pananampalataya ay hindi palaging tungkol sa pag-unawa, kundi sa pagtanggap na may layunin kahit sa mga tanong na walang sagot. Ikaw ay inilagay sa mundong ito, hindi para lamang magmahal, kundi upang muling ituro kung paano ito gawin ng wasto. Ang mga koneksyong binigay sa iyo ay parang lihim na liham, hindi palaging mababasa ng iba. Ngunit ikaw ay may mata upang maunawaan ang nakatago.
Huwag mong sayangin ang iyong paningin sa pagsisiyasat ng mga bagay na wala sa plano ng Diyos. May mga taong daating at aalis na parang anino. Ngunit sa bawat aninong iyon, may liwanag na inilalantad. Ang Diyos ay marunong gumawa ng daan sa dilim. Kaya't kahit hindi mo alam kung bakit siya dumating, kung bakit siya biglang nawala, may natutunan ang iyong kaluluwa. At iyon ang mahalaga. Ikaw ay tila magneto ng mga pusong wasak. Hindi dahil kailangan mong buuin sila, kundi dahil sa piling mo, ang liwanag mo ay nagpapakita sa kanila ng pag-asa. Ngunit alalahanin mo, mahal na anak, hindi lahat ng nasira ay ikaw ang tinawag upang ayusin. Minsan, ang pagkakabit ay upang matutunan mong bumitaw. Ang mga pangarap mo na tila imposibleng abutin, binubuo pa ng langit ang tamang tauhan upang makasama mo sa paglalakbay. Hindi lahat ng kasama mo ngayon ay makararating sa dulo. At hindi lahat ng makararating ay makikilala mo sa simula. Kaya huwag mong hulaan, hintayin mong ipakita. Bawat tanong mo ay naririnig. Hindi man agad masagot, hindi ibig sabihin ay walang sagot. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng kilos, ito'y senyales ng mas malaking paghahanda. At habang iniisip mong walang nangyayari, ang buong kalangitan ay kumikilos para sa isang koneksyong babago sa takbo ng iyong buhay. May taong apalapit na tila kabaligtaran mo. Iba ang paniniwala, iba ang karanasan, iba ang daan. Ngunit ito'y hindi para magbago ka, kundi para ipakita sa iyo ang mga bahagi ng puso mong matagal nang nakatago. Hindi lahat ng koneksyon ay madali. Ngunit lahat ng totoo ay maaramdaman kahit walang paliwanag. Binigyan ka ng Diyos ng panloob na kompas. Akiramdam na hindi may paliwanag pero hindi rin maling moli. Gamitin mo ito. Kapag may nararamdaman kang kakaiba sa isang tao, isang lugar, o isang pagkakataon, huwag mong baliwalain. Minsan, bulong iyon ng mga anghel na umaakay sa iyo palayo o papalapit. May mga pangarap kang nilimot na ng isip, pero iniingatan pa rin ng iyong puso. At ang Diyos, sa kanyang kabutihan, ay madalas bumabalik sa mga pangakong akala mong nilimot na rin niya. Maging handa. May mga pangyayaring muling bubuhay sa mga pangarap mong akala mo'y pinatay na ng panahon. Maging mapagmatyag sa mga pahiwatig. Hindi palaging maririnig ang tinig ng langit sa malalakas na tunog. Minsan, ito'y bulong sa pagitan ng dalawang katahimikan. Sa mga tingin na hindi nagsasalita. Sa mga hawak na sandali lang. Sa mga dumadaan na parang hindi importante. Ngunit binago na pala ang daloy ng puso mo. Ang espiritu mo ay tila radyo ng langit. Tumutunog lamang sa tamang koneksyon. Kaya huwag mong pilitin ang sarili sa mga taong hindi ka naririnig. Ang tunay na koneksyon ay hindi kailangang ipilit. Kapag mula sa Diyos, ito'y aagos, hindi lalaban. Magiging payapa kahit masalimot. Ikaw ay ginawang ilaw sa gitna ng mga pusong nangangapa. Minsan, ang paglalapit mo sa isang tao ay hindi upang ikaw ang makinabang, kundi upang ikaw ang maging daan ng kanyang pagkakita. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay ikaw ang mananatili. May mga tagpo kang tatawiran lang, hindi titirhan. Minsan, akala mo'y puso mo ang natatalo, pero sa katunayan, kaluluwa mo pala ang nananalo. May mga koneksyong sadyang masakit dahil hinuhubog ka nito sa anyo ng isang taong kailangan para sa mas mataas na layunin. Ang tunay na pagbabago ay madalas dumadaan sa sugat. Darating ang sandali na maunawaan mo kung bakit hindi nagtagal ang ilan. May mga ugnayang sadyang panandalian, hindi dahil hindi ito totoo, kundi dahil natapos na ang papel nila sa kwento mo. Masakit tanggapin, pero ang mga bituin din ay sumisikat at nawawala, hindi para limutin, kundi upang ipaalala na minsan silang nagniningning sa tamang gabi. Ang langit ay may ritmo, at ikaw ay bahagi ng sining nitong hindi matapos-tapos. Ang bawat koneksyon, bawat pagkakilala, bawat pamamaalam, e bahagi ng isang awitin ng iyong buhay. At ang Diyos ang kumakata nito. Kaya't kung wala pa sa himig ang lahat ngayon, maghintay. Darating ang koro na magpapaibig sa iyo sa lahat ng pinagdaanan. May lihim na inihahanda para sa iyo. Hindi mo ito makikita sa ngayon, ngunit unti-unti mo itong maaramdaman sa pakiramdam ng pamilyar sa mga bagong tagpo. Kapag naramdaman mong para bang kilala mo na siya, parang narito ka na dati, huwag mong baliwalain. Maaring iyon ay senyales na malapit na ang bahagi ng kwento mong isinusulat na ng langit noon pa man.
Ang paglapit ng isang kaluluwang tila di mo inaasahan ay minsang senyales ng pag-unlad na hindi mo hiniling. Bago mo pa man maunawaan ang layunin ng paglitaw nila, mararamdaman mo na agad ang kiliti ng langit sa hangin. Maging mapagmasid. Ang mga ganitong sandali ay tila mga bitak sa pagitan ng mga dimensyon. Binubuksan ka sa isang mas mataas na katotohanan. Hindi lahat ng koneksyon ay kailangang maging permanente. May mga pusong darating upang magdala ng apoy, hindi upang manatili, kundi upang muling sindihan ang ilaw sa loob mo. At sa oras na ikaw ay maliwanagan, kusa silang mawawala, hindi dahil iniwan ka, kundi dahil natapos na ang tungkulin nila. May mga lihim kang dala mula sa nakaraang mga buhay. Hindi mo man maalala, ang kaluluwa mo'y kumikilala sa mga pamilyar na enerhiya. Kaya minsan, sa unang tingin pa lang, may nadarama ka ng koneksyon. Hindi ito ilusyon o ay pagpapatuloy. Ikaw ay bumabalik sa isang kwento na hindi pa tapos. Kapag may mga salitang hindi mo masabi, ngunit naiintindihan ka pa rin, iyon ay tanda. Ang mga koneksyon na hindi nakabase sa pag-uusap kundi sa katahimikan ay pinakabanal. Doon nananahan ang espiritu. Doon sumasayaw ang mga anghel, sa pagitan ng mga titig, sa pagitan ng mga buntong hininga. Maging maingat sa kung kanino mo ibinubukas ang iyong puso. Ang puso mo ay parang templo, hindi lahat ay dapat pumasok. Hindi dahil masama sila, kundi dahil hindi pa nila naunawaan ang kabanalan ng lugar na iyon. Pangalagaan mo ito. Huwag kang matakot tumanggi kapag hindi ka na sinasalamin ng liwanag. Ang ilang koneksyon ay tila tanong na walang sagot. Ngunit ang tanong mismo ay bahagi ng pagising. Huwag mong piliting tapusin ang tanong. Yakapin mo ito. Sapagkat sa pagtanggap ng mga bagay na hindi mo kontrolado, doon mo mararamdaman ang tunay mong kalayaan. May mga oras na akala mo ay pahinga lamang, pero iyon pala ay pinto. Isang bukana patungo sa bagong antas ng pagkakaunawa. Huwag mong baliwalain ang mga sandaling walang nangyayari, dahil doon kadalasang inihuhulma ng Diyos ang susunod mong kabanata. Ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay pagbubuntis. Ikaw ay itinakda hindi para lang makadama, kundi para makaramdam ng mas malalim kaysa sa ordinaryo. Kaya't minsan, hindi mo maintindihan kung bakit ka naapektuhan ng koneksyong sa iba ay parang wala lang. Ang puso mong espiritual ay nilikha upang maging instrumento ng pagkilos ng langit sa lupa. Hindi aksidente ang pagkakita mo sa kanya. Hindi rin biro ang bigat ng pakiramdam mo tuwing siya ay malapit. Ang dalang enerhiya ng kanyang presensya ay nagsasalita sa antas na mas mataas pa sa isip. Hindi mo kailangan ng lohika para maramdaman ang katotohanan. Minsan, sapat na ang tibok ng puso. Kung ang koneksyon ay galing sa Diyos, ito'y magdadala ng pag-usbong. Hindi palaging madali, ngunit palaging makabuluhan. Makikilala mo ito sa bunga. Kapag may kapayapaan sa kabila ng gulo, kapag may pag-asa kahit may luha, iyon ay palatandaan. At sa ganitong mga koneksyon, ikaw ay binabago habang minamahal. May mga tao sa buhay mo na tila hindi umaalis, kahit wala na sila. Hindi dahil hindi ka pa nakaka-move on, kundi dahil ang aral nila ay bahagi na ng iyong pagkatao. Hindi mo kailangang alisin sila upang magpatuloy. Bitbitin mo lang ang liwanag ng kanilang iniwan, at itanim mo sa mga bagong lupang binubuksan sa iyo. Ang langit ay madalas magtago sa anyong tao. Isang matanda sa jeep. Isang batang nag-abot ng ngiti. Isang estrangherong tumingin sa'yo na parang kilala ka. Kapag ang kaluluwa mo'y nagising sa isang tagpo, pakinggan mo. Iyon ay sadyang inilagay upang iguhit ang landas ng iyong layunin. May mga kwento sa puso mo na hindi pa naisusulat. Huwag kang matakot sumulat kasama ang taong hindi mo pa lubos kilala. Minsan, ang mga bagong karakter ang siyang nagbibigay kulay sa pahinang paulit-ulit mo na lang binabasa. Buksan mo ang pahina. Hayaan mong magsimula ang bagong kabanata. Ang bawa, hindi mo inaasahan, ay palaging may dalang sorpresa. Hindi lahat ng dumarating sa buhay mo dapat salubungin ng tanong. Ang ilan ay kailangang tanggapin lang. Sapagkat ang espiritu ay gumagalaw din sa kawalang handa. At ang hindi mo inaasahan ay madalas siyang matagal nang isinulat para sa iyo. Kapag tila binubura ng Diyos ang lahat sa paligid mo, huwag kang matakot. Minsan, kailangang mapag-isa ka muna bago ka ipagtagpo. Bago ang bagong koneksyon,
may paghihiwalay. Bago ang bagong simula, may pagtatapos. At bago ka muling magmahal, kailangang malinaw kung sino ka nang walang iba. Hindi lahat ng iniwan ka ay wala na sa plano. Ang ilan ay kailangang ihiwalay muna upang muling ibalik sa tamang panahon. Parang binhing itinabi muna upang hintayin muli ang tamang ulan. Kapag dumating ang tamang oras, ang dating hindi mo na nakita ay babalik na may bagong anyo. Ikaw ay isang daluyan. At dahil sa iyo, maraming koneksyon ang nabuo sa paligid mo na ni hindi mo namamalayan. Ang iyong presensya ay tulay ng mga buhay. At kahit hindi mo man makita ang bunga, ang langit ay nakasaksi. Bawat ngiti, bawat dasal, bawat pagdamay, may naantig. May nabago. May mga ugnayan na sadyang mahirap ipaliwanag, pero hindi nangangahulugang mali. Ang puso ay may sariling wika. Kapag ang puso mo ay humimig ng awit na noon mo lang narinig, huwag mong patahimikin. Hayaan mong tumugtog, kahit wala pa sa tono. Ang espiritu ang nagtuturo ng himig habang ika'y nakikinig. Kung ikaw man ay naguguluhan ngayon, huwag kang mabahala. Ang pagkalito ay senyales na may pagbabagong nalalapit. Kapag ang kaluluwa mo ay lumalagpas sa dating sukat, ito'y nangangailangan ng bagong anyo. At sa pagitan ng dating ikaw at ng bagong ikaw, darating ang isang koneksyon na tutulong para matanto mo ito. Sa oras na parang wala nang natitira, doon mo mararanasan ang dalisay na koneksyon. Walang motibo, walang pangako, kundi dalisay na pagdama. Sa sandaling iyon, ang langit ay bababa sa lupa, sa pagitan ninyo. At mararamdaman mong ang lahat ng naganap, lahat ng iniwan, lahat ng nasaktan, ay naging daan lamang upang ikaw ay maging handa sa susunod na hindi inaasahan. Maraming salamat, mahal kong kaluluwa, sa pagbubukas ng iyong puso sa mensaheng ito. Hindi aksidente na narating mo ang dulo ng mga salitang ito. Ito ay patunay na ang iyong espiritu, gising at handang tumanggap ng mas mataas na kapahayagan mula sa langit. Kung ang mensaheng ito ay nakausap ang iyong kaluluwa, inihiling ko na kumpirmahin mo ang iyong pagtanggap sa pamamagitan ng pagsabi. Kaya ko ang lahat sa kanya na nagpapalakas sa akin. Ang salitang iyan ay hindi lamang tugon, ito ay panindigan. Isang pagpapatibay na ikaw ay nananampalataya at handang sumabay sa daloy ng plano ng Diyos. Inaanyayahan kita na maging bahagi ng ating espiritual na komunidad. Mag-subscribe ka sa ating channel upang patuloy mong marinig ang mga mensaheng tulad nito na inilalapit sa iyong puso. I-activate mo rin ang kampanilya ng mga notifikasyon upang hindi mo makaligtaan ang susunod na tugon ng langit para sa iyo. Ang iyong presensya ay mahalaga. Ang iyong pagtanggap ay pagpapalawak ng liwanag. At tuloy kang lumakad sa liwanag dahil hindi ka kailanman nag-iisa. Ang mga anghel ay sumasabay sa iyong bawat hakbang. Pagpalain ka na may lalang ng mga bituin.